Meanwhile, ipinagpatuloy ng National University ang dominance nila sa UAAP Men's Volleyball. Na-sweep nila ang Ateneo sa best-of-3 finals para masungkit ang back-to-back championship. Para pag-usapan ang kanilang successful title defense, makakasama natin ngayon gabi sina Peter Torres at Berlin Paglinawan. Magandang gabi, magandang gabi. Good evening. Kahit masakit sa amin ni Gretchen to, una sa lahat, congratulations ha. Congratulations at back-to-back champions itong NU Bulldogs. Partner, unahin mo na. Ikaw nang Kamusta naman? baka di ako makapagpigil dito eh. Sige, ikaw na. Kamusta naman kayo after ng finals? How are you guys celebrating? May bonus ba ang NU para sa champions? Puyat pa yata kayo, galing party pa eh. Okay naman, masaya naman. And sobrang saya kasi finally nakapagpahinga na kami. And yun, meron din naman kami mga bonuses like pahinga kami somewhere with the team, tapos mga managers namin. So secret yun somewhere. Bawal malaman. Somewhere lang. Somewhere. Gusto ko tanongin to, Gretchen, Peter Berlin, dahil syempre back-to-back to, ano yung saan kayo mas nahirapan? Yung winning last year o eto ngayon na champion kayo, pinaglaban nyo at nakuha nyo ulit ang corona? For me po, parang ngayong year. As in, kasi, Appear. Partner. kasi ngayong year po, Dahil sa kalaban nyo? Hindi. may pinanghahawakan po kami ng titulo kasi na nag-champion kami last year. So, kailangan this year, mag-champion ulit tayo. Pero, pinahirapan kami ng Ateneo, hindi sa sobrang pinahirapan talaga. So kung baga, itong year na to, mas malaki yung pressure sa inyo. Sobrang... Pero, in-expect nyo ba na Ateneo makakalaban nyo sa finals? Hindi naman. Pero after nung first round, napansin namin na sila yung team to beat, kumbaga sa iba. Nangyari Parang naman. sila kasi yung sila yung mas umaangat sa ibang team. Tapos ayun nga yung nangyayari sa akin. Nahirapan ba talaga kayo sa Ateneo? Dahil alam kong sinweep nyo yung first round, 7-0. Pero yung Ateneo, pinahirapan kayo, 5 sets, diba? Tapos sa second round naman, tinalo kayo. Isa sa dalawang teams na tumalo sa inyo, bukod sa Lasal. Talaga ba kayong nahirapan dito sa Eagles? So, sobre. Nahirapan kami. Siguro nagkumpiyansa kami ng first round na straight na sinumip namin. Okay. Siguro, nagkaroon ng relax sa training, masyado nagkumpiyansa, kaya naman pala natin eh. Eh, hindi namin alam, naghahanda rin yung kalaban. Kaya yun, binulaga talaga kami. Halos, parang binangungot talaga kami sa nangyari sa amin. Second round namin, talo straight set pa. Oo. So, paano nyo tinaking loss na yun, nung second round, you lost to Ateneo in 3 straight sets. How did you take that loss and how did you recover from it and I'm sure may get to mga the finals? adjustments. Oo. So, Sabi nga ng coach namin noon, panggising siya kasi napansin niya nga na after the first round nung na-sweep namin, medyo petiks na sa training, relax na. Tapos after nun, medyo bumalik ulit kami sa seryoso. Yung seryosong training talaga. Tapos mas nakapaghanda kami ng maayos. At sinweep nyo naman kami sa finals. At napakita naman yon. Alam ko itong si partner ko may gustong tanungin na very crucial to eh, tungkol sa coach. Okay. Nabanggit nyo nga, di ba, yung coach nyo, na-remind kayo na bumipetics na. So, alam naman natin na in the finals, you were going up against Coach Oliver, who was the coach who took you to your first finals appearance and your first championship. May factor ba yun? May advantage ba yung Ateneo sa punto na yun na coach na si Coach Oliver and may apekto ba yun sa inyo? May epekto sa inyo? meron po, sobrang laki. Kasi po yung nag-build talaga ng team namin ngayon, si Coach Oliver po talaga eh. Laking pasalamat din namin sa kanya dahil kundi dahil sa kanya naman eh, wala kami dito ngayon. Coach Oliver, salamat. Hindi, sobra. Kasi ba, Coach Dante ha? Pakalat siya sa akin ko. Hindi, yun lang, sobrang, yung play po namin, yun din yung play ng ginagawa ng Ateneo. So, bantay na bantay po kami. So, nagkakataluan na lang talaga sa sino gusto manalo, kung sino yung deserving po. Kasi mas experience, parang ganun. Tingin ko yun. Tingin ko tama yung sa mo, Peter. Tingin ko talaga yung experience na alam natin talented pareho eh. Talented din itong Ateneo. Kaya lang experience nyo medyo talaga naging factor lalo dun sa finals. Kasi very young team mga Ateneo, no? Pero ano nga ba yung naging strategy nyo nung nakita nyo na lumalaban yung Ateneo sa inyo? Syempre pinag-aralan din namin sila and mas mag-focus lang kami sa block namin tsaka sa receive namin. Kasi doon kami kumukuha ng points eh. Pag nakaka-receive kami, nakagawa kami play and pag napipigilan namin yung mga atake nila, mas madali yung buhay. Huling hirit na lang, anong mensahe nyo sa lahat ng mga supporters nyo, mga fans ng NU Bulldogs? Support. Una sa lahat, salamat. Kahit marami kaming
pagsubok sa team namin, nandiyan pa rin kayo sa mga fans namin. Maraming salamat. Dahil sa inyo, nandito kami ngayon. Peter? Ayun, thank you sa mga fans na lagi kayong nag-support sa amin and lalo na sa mga taong laging nandyan, sumusuporta sa amin yung Bati natin. mga managers namin, yung parents namin, tapos lalong-lalo na yung mga coach namin. Yan. Maraming salamat ulit kay Berlin Paglinawan at of course kay Peter Torres. Hamunin ko kayo mamaya dalawa, 2-on-2, kakampi ko to. Hindi, pero ngayon, dahil panalo sila, concede muna tayo. Okay, sige, Concede sige. muna tayo. Congratulations ulit sa Congratulations. MD Bulldog. Congratulations at salamat sa pagbisita dito. Gets?